Kakapasok lang, matindi to. Ombudsman nagsalita na, sobrang napahiya. Kamara dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ombudsman Samuel Martires, Islam. Sinupalpal. Supalpal yun. House is... Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macana. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang The General's Viewpoint. Bisitahin niyo yan mga katunay kay General Macana. Yan, ipagpatuloy natin. Spokesperson Princess Abante for saying the House of Representatives did not file a complaint against Vice President Sara Duterte before the Office of the Ombudsman in connection with the alleged misuse of confidential funds. In an interview with DZBB, Martires asked the House why its committee gave them a copy of its report on its inquiry into the allegations against the Vice President in response to the statement of the House mouthpiece claiming that the House did not file a criminal and administrative complaint against Duterte before the Ombudsman. Okay. Ito ang exact word ni Ombudsman Martires. Bakit ba nila kami popornisan ng kopya ng result ng kanilang investigasyon? Ano yun? Gagawin naming ano? Pardon the word. So parang useless yun. Pero ano yun? Gagawin naming scratch paper. Yeah, nasupal-pal. So parang ibig sabihin nun, walang silbi yun. Dahil pag sinabing gagawing scratch paper, walang kwenta yun. Tuloy. Princess. Ano yun? We're not even a part of that investigation of the House of Representatives. Kaya hindi kami dapat parnisan ng kopya. Kasi kung wala naman lang pala silang plano na mag-file ng criminal or administrative complaint, bakit nila pinarnisan? Hindi so parang nga nangyayari yung pinasa sa kanila yung pag-iimbestiga nitong mga to. 'Di ba? Parang labas sila sa usapan diyan eh. Hindi nila parang tinitingnan yung investigasyon na 'yan. Kumbaga iba ang hinihingi sa kanila. Yung kay Senator Amy, yung Senate Foreign Relations Committee hearing yung pagkidnap kay PRRD, talagang sadya ni Senator Amy magsampa ng kaso doon sa mga top government officials. Ano yan? Magkapatid na Remulla, General Marbel, General Torre, and Ambassador Lacanilao. So ganito yon. Ang ibig sabihin, di ba kay Senator Amy, nagsampa ng kaso si Senator Amy. Kumbaga dapat sila, kung meron silang hinaing kay BP Sara, dapat is nagsampa sila ng kaso sa Ombudsman. Hindi yung parang ihahain nila, parang ganun ba yun? Yung ihahain nila yung investigasyon nila. No, na parang wala naman kami dyan, tapos isasali nyo kami dyan, yan ang ipapasa nyo sa amin. Anong alam namin dyan? Parang ganun. Correct me if I'm wrong mga katunay ha. Very clear yung purpose ni Senator Amy na nag-furnish siya ng copy sa kanilang committee report para masampa ng kaso ang top 5 government officials. Kaya ang Ombudsman, mabilis na umaksyon,
submit ng counter affidavit yung 5 opisyalis na yun. Kasi nagsampa si Senator Amy. Ayun nga yung sinasabi ko kanina. Yun yung sinasabi siguro ni Martires, na magsampa kayo sa amin kung ano gusto nyong ikaso sa kanya. Hindi yung ganyan na kayo lang ang nag-imbestiga. Kung wala silang kinalaman doon. Kaya yung kay Senator Amy is kinilusan. Ganun yun. So, now we know that. I don't know, nakakatawa, otso na ito, kaububan, otso. Wala daw, hindi daw sila nag-file. Bakit nga nila binigyan na kopya ng ombudsman para gagawing iskra? Nako, grabe. So, palpal sila ng gusto. Nabasa ko yung yung parang transmittal. Meron may transmittal na i-post. Nakapirma doon ata si Secretary General Reginald Velasco. Officially furnishing So, ako, yung sarili kong pagkaintindi, if you furnish committee report, ombudsman, indirectly, sinasampan mo ng kaso. Kaya, ang ginawa ng ombudsman, pinapasagot ang kampo ni BP Sara. Ganon yun. This comes after the Office of the Ombudsman ordered Duterte and her co-accused to answer complaints of ang daming kaso. Technical malversation, falsification of public documents, perjury, bribery, 5 na yun. Ano yan, mga kaso ni VP Sara? Nasa na tayo? Corruption of public officers, plunder, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution. Siyam lahat. Based on the report submitted by the House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito, Martires said maybe Abante was just confused. So, sandali lang, no? Yung mga kasong yun, yung ganong karaming kaso, yung kasong yun kay VP Sara yun. Halos parang lahat ng kaso is ipinatong sa kanya. Talagang ipinapapakyaw sa kanya. No? Grabe. No? Napapaghalataan natin kung gaano katindi. Kung gaano katindi yung pagnanais nila na hilahin pababa si Sara Duterte. 'Di ba? Kaya dito para kasing na-traidor si BP Sara talaga eh. No? Talagang parang napagkaisahan siya rito sa lagay na to. Hindi niya alam na papasok sa sakweba ng mga leyon. Parang ganun yung nangyari. Tapos unti-unti siyang sinasakmal. Kumbaga yung pagtitiwalang yan ang nagpahama kay BP Sara. No? Kasi wala naman talagang problema ang mga Duterte noon sa Davao kung hindi talaga sila kinalampag eh. 'Di ba? Kaya nga si Senator Amy siguro talagang lubos din yung pagsisisi niya sa nangyari. Pero wala na, nandyan eh. Wala na tayong magagawa eh. Kasi parang ang nangyari, nagamit si BP Sara nung eleksyon. Siyempre, alam naman natin, malakas ang Duterte noong mga panahon na yon. Kung ikaw ay hindi mo kaya ang kalaban mo, kailangan magdagdag ka ng isang tao o isang malalakas na politiko. So, idinagdag ang mga Duterte. No? At tumalab naman. 'Di ba? Tumalab naman dahil talagang namayagpag ang unity team nung mga panahon na yon. Kaso nga lang yung parang natapos na ang eleksyon. Natapos na nanungkulan na sila. Siyempre, unang taon, parang tahimik, wala namang problema, magkasundo. Tumagal ng tumagal, ayan na. Lumabas na yung problema. Nagkaanuhan na sa likod. 'Di ba? Tapos eto lang yung mahihita ni VP Sara sa ginawa niyang pagtulong nung mga panahon na yon. Istatambakan lang siya ng mga kaso. No? Parang
Parang ano to, pinatikim lang si VP Sara na maging Vice President tapos gusto nilang tanggalin. Parang tapos na yung ano mo, tapos na yung ano mo dito, ginagampanan mo dito, so pwede ka na naming alisin dyan. Parang ganun. Grabe. No? Kaya syempre talagang ang nangyayari dito is si VP Sara talaga yung lumalabas na biktima dito sa nangyari. No? Kaya talaga hindi mawawala yung simpatsya ng tao sa kanya. Dahil ganyan yung nakikita. Na kahit sige, tambakan nyo ng ganyan karaming kaso. No? Tambakan nyo ng tambakan. Pati yung pagnanakaw ng sinampay ng kapitbahay, itambak nyo na dyan. Hindi pa rin nakukumbinsi yung mga tao na maniwala sa inyo eh. Diba? Kasi hindi naman yan yung nakita ng mga tao sa Duterte, lalong-lalo na nung nanunungkulan si PRRD. Alam nyo kung ganyan kasama yung nakikita ng mga tao sa mga Duterte, sinasabi ko nga noon paulit-ulit, dapat pinatalsik na ng mga taga Davao ang mga Duterte. Hindi naman nating masasabi na ang mga taga Davao takot sa mga Duterte, hindi ganon. Hindi uso yung ganon. Kaya nire-respeto ng mga taga Davao ang mga Duterte dahil nakita nila ang tamang pamumuno, naramdaman nila yung tamang pamumuno ng mga Duterte. At naramdaman din naman natin nung namuno si PRRD bilang presidente dito sa Pilipinas. Kaya nga sinasabi ko din na paano kaya kung ngayon nagkaroon ng pandemic? 'Di ba? Ano kaya ang mangyayari sa atin? Siguro mas aasikasuhin pa yung kaso ng mga Duterte, yung pabagsakin ng mga Duterte kaysa asikasuhin yung mga taong nasasalanta ng pandemic. 'Di ba? Kumbaga tirik na yung mata natin sa gutom, pero puro Duterte pa rin yung iintindihin nila. Kaya nagpapasalamat tayo si PRRD yung presidente ng mga panahon na yun eh. 'Di ba? Pero yung ganyang karaming kaso na gustong ikaso kay VP Sara, talagang alam ko lahat yan malulusutan niya yan. Diba? Kasi hindi naman ganun katibay yan eh. Hanggat ang mga tao hindi naniniwala sa pinapakita nilang ganyan, wala. Mababaliwala lahat yan. Sila lang naman ang naniniwala sa mga ganyang klaseng inaakusa kay VP. Diba? Kasi kami, mahihirapan kayong paniwalain kami. Diba? Kasi ang lumalabas sa isip namin is lahat to ay politika lang. Confused and was not informed of the background of the case. Siguro, sabi ni Ombudsman Martires, siguro naguguluhan lang sila o naguguluhan lang yung spokesperson. May pa-spokesperson pa kasi. Yan sinusiguro nila, no? Talagang isa lang yung magsasalita, hindi na yung parang naglalabo-labo sila. Ang nag-endorse sa amin ng committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability ay ang Secretary General mismo. O yun na yung sinasabi ko na nakita ko yung yung transmittal na i-post. At sinasabi ng Secretary General sa kanyang sulat na itong committee report ni Representative Joel Chua was adopted by the House of Representatives. Okay? So, magbasa tayo sa mga comments. Ayan yung comments. Richmond Santos, Ruby Rodriguez ng Gugulo. Si Kamukha ba ni Hello? Pero parang mas maganda pa si Ruby Rodriguez dyan. Diba? Mas may tsura pa si Ruby kaysa dyan kay spokesperson. Nako. Princess Abante, parang kahawig ni Ruby Rodriguez. Ivan Avestros. Tama po kayo, Mr. Oh, tingnan nyo naman ang layo. Diba? Kasi parang ano siya, yung mukha niya parang paganon, paplat na paganon. Yung parang ano siya, para siyang moon. Oh, pasensya na kasi yun ang nakikita natin eh. Oh. Ombudsman. Paano nga kung sabihin ng opisina ng Vice Presidente na wala namang complainant? Mas mabuting isantabi muna ang ulat ng committee ni Representative Joel Chua. Mainam siguro kung manggaling mismo sa inyo ang investigasyon para masigurado kung may katotohanan
ang ibinibintang. Mas maganda yun sa kanila manggagaling. Oligaryo. Ha ha ha. Pag-istorya daw mo diya, taga-HOR. Kasi syempre yung investigasyon kung manggagaling sa kanila yon dyan sa kamera. Diba? Syempre alam naman natin, Diyos ko naman napakaraming galit sa kay BP Sara dyan. Diba? Pag nagsasalita nga si BP Sara, talagang sinasabayan nila. Minsan di pa nga nila binibigyan ng pagkakataong magsalita. Diba? Mas maganda kung ano na lang. Kung gusto nilang kasuhan si BP Sara, di dun sa ombudsman. Diba? Hindi yung kung ano-ano ibibigay nila sa ombudsman. Pati si ombudsman, pinasasakit niya yung ulo. Nalia. Kumbaga parang kayo na lang. Mouthpiece. Pahiya na naman si Abante, walang silbi. Makmak, sayang lang pasahod sa spokesperson na yan ni Tambi. Tsaka dapat kasi wala naman ng spokesperson ng kamera eh. Diba? Diba yung speaker kalimitang nagsasalita dyan sa kamera? Diba ganun na yun? Kasi talagang ang spokesperson talaga sa Malacanang lang yan eh. Sa presidente lang naman talaga yan eh. Kung bakit nagkaroon pa dyan, parang napakamasyado naman nating napakagastos masyado. Diba? Kung lahat ng mga ilalagyan natin ng kung ano-ano. Puro na lang tayo gastos eh. Parang ganun eh. So, yun. Siguro nga, I agree na naguguluhan lang si Spokes. Attorney Princess. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.